So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test natin ngayon 2025 etong iPhone 8 Plus. Maganda pa kaya to for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So si iPhone 8 Plus mga ka-J-Vlog ay powered ng Apple A11 Bionic chip. At itong device natin is 64GB, kaya ito lang yung mga na-install natin games at hindi pa naka-full download ng COD dito. At ang 64GB ngayon sa GH mga J-Vlog na pre-love is nasa 8,000 pesos lang. So very affordable lang yung iPhone 8 Plus ngayon. At yung 256 sa 9,000 pesos. So ganoon na lang siya kamura at Apple A11 at hanggang iOS 16 na lang po itong device na to, pero still pwede pa tayo mag-download ng mga latest applications dito, kaya very usable pa rin itong 8 Plus. Pero ang tanong, pwede pa ba to for gaming? At ito, itatry natin, ML, COD, Honor of Kings at Firelight 84. So expect nyo, when it comes sa battery performance, pangit talaga performance nito, mabilis siya malobat. Pero nag-start tayo ng 1:19, mali kasi yung oras dito. 1:19 AM ng 94%. Tignan natin after ng game test kung ilan na lang matitira. First, lalaruin natin is Mobile Legends. Check natin kung hanggang saan yung available settings niya. So, refresh rate super, graphics ultra, naka-on ng outline at shadow, at naka-full download na ang resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, still playable pa rin dito sa iPhone 8 Plus. Maganda pa rin ang performance yan ng device na to. Kaya niya sa mataas sa settings. So far, wala naman tayong experience ng mga malalang frame drops dito sa device na to. Medyo maninibago lang kayo pag maglalaro kayo ng ML dito dahil malaki nga yung bezel nitong 8 Plus. Minsan pag tatakbo kayo, tapos sumagat kayong ganyan, na ano siya sa joystick, di ba? So yun lang naman yung medyo maninibago kayo pag galing kayo sa full screen display dito sa iPhone 8 Plus. Pero still, overall performance naman niya ay okay naman sa Mobile Legends. So next naman is Honor of Kings. Set natin siya FPS high, graphics ay resolution hindi siya available na sa ultra, so resolution high. So pagdating sa Honor of Kings, still maganda rin performance niyan dito sa iPhone 8 Plus. Ayan. So again, hindi na siya available sa mataas sa ultra na resolution, pero sa sinet natin settings ay okay naman ang performance niya. Makakalaro naman kayo ng mabuti ng Honor of Kings hanggang ngayon 2025 dito sa iPhone 8 Plus. So next naman is Firelight 84. So, graphics ultra, nag-restart siya. So, yan, nag-restart na siya. So, graphics ultra at frame rate high.
Pagdating sa Farlight 84, in fairness, playable pa rin dito yan sa iPhone 8 Plus So far, wala tayong experience sa mga frame drops sa malala. At kahit na may kalaban tayo, magandang performance So makakalaro kayo ng mabuti rin ng Farlight 84. Nagulat din ako iPhone na na-release nung 2017, maganda pa rin ang performance sa Farlight 84. Pero ang problem lang dito talaga yung maliit na screen kasi sobrang laki ng bezel. Minsan pag magbabattle kayo, sumasagad kayo doon sa screen. Nawawala yung yung momentum ng laro nyo. Pero so far so good. Playable naman siya dito. So next naman is COD. So ito yung set natin, both Battle Royale and multiplayer. So frame rate max na lang, tapos graphics high. So pagdating sa COD Battle Royale, okay naman ang performance din ni iPhone 8 Plus. So surprisingly, maganda pa rin ang performance ng device na to sa Battle Royale na nakaset tayo sa mataas sa settings. Maliit lang talaga yung space yung for gaming. Ayan medyo minsan hassle to, matik pag lalo na intense yung game. Na hindi sanay sa ganitong aspect ratio ng device. Doon lang naman yung major flaw netong 8 Plus sa mga modern games today. Pero so far, performance-wise, ayan, okay naman siya. So pagdating sa multiplayer, playable siya. Okay naman yung performance. Sobrang liit lang talaga ng screen niya. Ang hirap mag-move. Ayan lalo na sa mga ganitong intense na mabilisang laro. For me sa akin lang. Pero syempre iba, kaya naman mag-adjust, lalo ni mga gamers. Hindi naman ako mobile gamer Pero compare sa full screen na alam niyo yung limitation ng display, makakalaro kayo. Dito kasi, pag sinagad nyo ng ganyan, mawawala yung sa display, di ba? Pero yun, performance-wise, maganda naman ang multiplayer dito sa 8 Plus. So yun mga ka-J-Vlog, yung game test natin dito sa iPhone 8 Plus ngayong 2025. Surprisingly, kaya pa rin neto mag-handle ng mga modern games. Lahat ng tinest nating games ay nakaya niya naman very smoothly. Even the Farlight 84 ay nakaya rin ng iPhone 8 Plus. Ito yung solid dito sa device na to. So, yun nga, murang-mura na lang siya sa Greenleaf at kumbaga, when it comes sa entry-level segment ngayon, yung presyo niya kasi pang entry-level, kaya niya pa rin makipagsabayan sa mga entry-level smartphones today. So, naglaro tayo ng, I think, 112 ba yun? And nasa 72% na lang yung kanyang battery, mag-almost 1 hour na tayo naglalaro. So, syempre, expect nyo when it comes sa battery neto is sobrang baba lang ng battery niya. Kaya pag maglalaro kayo dito sa iPhone 8 Plus, asahan nyo mabilis talaga siyang malobat. Pero overall performance niya, yung chipset is still okay pa rin. The Apple A11 Bionic chip. Hanggang iOS 16 pa rin siya, pero still, lahat pa rin ng mga games ay pwede pa rin natin malaro sa iPhone 8 Plus. So, again, hindi siya for hardcore gamers kasi yun nga mababa lang ang battery niya. Pero when it comes sa chipset, dito tayo mabibilib sa Apple. Biruin mo na release to ng year 2017
mag-8 years na itong device na to, pero when it comes sa performance, napaka-solid pa rin nito for gaming sa mga modern games today, lalo na yung mga tinest nating games. Even yung iPhone 10, naglaro ko nung Genshin nun, nakapaglaro pa tayo ng pretty well dun sa device na yon. So, solid pa rin itong 8 Plus ngayon 2025, at kung maglalaro kayo dito, I suggest go for the 256GB. May major flow lang dito pag maglalaro kayo yung display niya. Sobrang liit ng display niya, lalo na pag nag-ML or COD. Lalo na pag nag-ML kayo or COD, minsan nasasagad nyo dito, tapos nawawala na yung momentum nyo sa paglalaro. Pero for me, sa akin lang yon. Kaya naman natin mag-adjust yan. Sanayan lang yan. At kung interested kayo mag-purchase ng iPhone 8 Plus, doon lang tayo bibili sa recommended nating shop, ang CMB Gadgets, Tol X807, at kay Ate Annette sa ZMB Cellphone Accessories, Tol X804 sila ngayon sa Green Hills. Yung mga Facebook pages nila, nasa description box, i-click nyo na lang yan, sabihin nyo lang napanood nyo dito sa vlog, automatic bibigyan ka pa kayong discount ng shop na yan.